In this video, gusto kong i-share sa inyo kung paano ako nakapag-ipon ng 50,000 in just 5 months. So, ito ay, nakikita nyo ngayon, ito po yung savings natin. So, ito po ay nandito sa ating Paymaya. So, kung gusto nyo malaman kung paano yung ginawa ko, meron akong 5 tips na gagawin nyo rin para magawa nyo pong makapag-ipon. Hindi po yung katulad ng amount na yan, pero depende sa amount na gusto nyo. Ngayon, we will be exploring the decentralized nature of Forex and the potential for earning that lies within. Ako ang inyong host, ang resident Forex enthusiast, Pinoy influencer, at sa 2-minute segment, ibubunyag natin ang mga sikreto sa Forex at kung paano kayo kumita dito. So, ano ba talaga ang Forex? Well, Forex or foreign exchange, ito ang pinakamalaki at most liquid market globally na kung saan ang mga currencies ay dito nagpapalitan ang bawat isa sa kanila. It enables individuals such as you and me to speculate on price fluctuations of various currencies, pairs, and potentially profit from them. Ang kagandahan ng Forex ay sa kanyang decentralized nature. Hindi siya katulad ng stock markets. Forex doesn't have centralized exchange. Nagbibigay sa mga traders ng limitless opportunities para sumali. Sa kalayaan nito, pinapayagan ang Forex to operate 24 hours in 5 days. Nagkakaloob ng access sa market across different time zones, kaya naging madali sa mga traders sa buong mundo. Ngayon, when it comes to trading Forex, ang isa sa pinakamahalagang aspeto na i-consider ay sa pagpili ng reliable broker. Hanapin mo ang mga brokers na may hawak ng international licenses para masigurado na nakasusunod sa striktong regulasyon and providing you a safe trading environment. One such example is Okta, a reputable global brokerage. Sa Okta, earning opportunities ay sa inyong mga kamay. Kapag na-master mo ang Forex, maaari mong itap ang malalaking potential profits. Sa epektibo na pag-analisa ng mga charts, gumamit ng mga strategies, and managing risk, ang traders ay maaaring mag-take advantage sa price fluctuations at pihitin para magkaroon ng profitable trades. Para makamit mo ang mastery sa Forex, kailangan ng dedication, discipline, at syempre, tuloy-tuloy na pag-aaral. Di mabilang ng mga educational resources, webinars, and expert analysis are available both online and through Okta para tulungan ka na ma-enhance ang trading skills at expand ang inyong kaalaman. At saka, ang Okta ay nagpro-provide ng efficient trading conditions, offering tools like a user-friendly platform, low spreads, at instant trade execution, enabling you to seize the trading opportunities swiftly. At dyan nagtatapos ang segment natin ngayong araw na ito. Dapat tandaan, ang Forex trading, it involves risk at mahalaga kung i-educate mo muna yung sarili mo bago ka pumasok sa exciting world na ito. So, wag ka na maghintay pa. Download now ang Okta and use my promo code PINOY22 to get 100% deposit bonus. Hi, welcome guys dito sa aking YouTube video. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo pa paano kayo kumita ng pera online, tutorials, motivation, trading at mga investment. Kung gusto mo yung mga ganong klase ng content, please consider subscribing by hitting the subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago akong upload na video. Ma-appreciate ko rin ng marami kung i-hit nyo na agad yung like at i-share nyo to sa lahat ng kilala nyo na gustong kumita ng pera online. So, wag nating patagalin guys. Let's go! So, ngayon guys, nakikita nyo, okay, na meron na tayong 54,155 na savings. Ito nakalagay dito sa savings kasi savings ko na to. So, pwede kong ilagay ito sa emergency, for savings, at depende pa sa ibang mga gamit. Pero at least, nasa savings account natin siya. So, okay? So, mamaya makikita nyo, baka i-transfer mo yan ng isahan. Hindi. So, ito ay daily na ginawa ko. So, ano ba yung mga 5 tips ko na kung saan pwede nyo rin itong gayahin o kaya pwede nyo itong maging pattern para makapag-ipon din kayo na kung saan pwede natin gamitin in the future yung naipon nyo. Hindi yung naipon mo lang at dun lang siya. Hindi ganon. So, may paggagamitan po kayo. Okay? Kaya tayo nag-iipon. Now, meron akong 54,000 dito. Meron akong gagamitin kasi. Okay? Ngayon, paano ba yung ginawa ko kung bakit ako nakapag-ipon yan? So, ito po yung tip number 1 na pwede nyong gawayahin o pwede nyo rin pong pattern.
ang ginawa ko guys, I decide. So, mentally, prepared ko yung sarili ko na nagdesisyon talaga ako na mag-iipon ako. Okay, marami kasi gustong mag-ipon pero hindi naman sila talaga fully dedicated or hindi sila nag-decide. Sinabi lang nila, siguro yan yung tinatawag nilang New Year's resolution nila, mag-iipon ako. Sinabi lang nila. So, hindi ganon ang pag-iipon. So, you have to decide. Talagang totally or nag-commit ka na magdedesisyon ka na mag-iipon para makapag-ipon ka. Hindi ka makakapag-ipon kapag sinabi mo lang. Okay? So, dapat decide. Number 1, mag-decide ka. Yan yung ginawa ko. So, nag-decide ako. So, naglagay ako ng isang specific amount na kung saan ito po yung maaabot ko. So, and the good thing guys, nakuha natin. Yan po yung tip number 1 ko. So, ngayon, punta naman tayo sa tip number 2 para magawa natin. So, ngayon, ano naman yung tip number 2? Ang ginawa ko, deduct agad yung savings. Anong ibig sabihin nun? Marami kasi, karamihan, sabi nga, sa Pilipino or hindi man Pilipino, karamihan, ang ginagawa nila, what's left, yun lang yung savings nila. So, ang ginawa ko, kung ano yung decision ko, nag-decide ako, magkano ba yung aking savings, so, ang ginawa ko, nagde-deduct na ako dun sa mga kita natin para dun sa savings na yon. So, auto-deduct na. Hindi ko na kailangang pilitin pa, kumbaga, deducted na. Pero ang ginawa ko naman, so hindi siya pala auto, kumbaga personal talagang dinededuct ko. Pero pwede natin iset auto-deduct. Kung gusto nyo, hindi nyo naiisipin, automatic na madededuct na. So meron din naman tayo doon sa isang account na auto-deduct. Pero itong ginawa ko dito sa PayMaya ko, okay? So, dineduct ko personally. So mamaya makikita natin dito sa ating transaction. Ngayon, ayun yung pangalawa, auto-deduct agad. Agad siya. Hindi yung ang ginagawa ng iba kasi, kung ano yung natitira dun sa mga pinaggagastusan nila, yung natitira, yun yung savings nila. Mahirap yung ganon. So, kaya kailangan deducted agad. Pangatlo, anong ginawa ko para hindi ko malimutan? So, ginawa ko siya para makakapag-save ako is, ginawa ko siyang daily. So, naging habit ko siya. So, any amount naman at least daily. Kasi parang tinuturuan ko yung sarili ko na nagkikreate ako ng habit kong mag-save. Okay? Kasi pag natutunan, sabi nga, within 21 days, kapag ginagawa mo yan daily, hanggang habit mo na siya, kaya hindi mo siya namamalayan, ginagawa mo na pala siya. So, ang ginawa ko is, I do it daily. Mamaya makikita natin sa ating transactions kung magkano ba yung mga inilalagay ko daily at magkano po yung mga transaction natin. So, makikita nyo mamaya dyan, makikita nyo. Pakita ko sa inyo. Okay, dito sa screen, makikita nyo, may mga transactions tayo dito guys. Yan, daily, 300, 600, 300. Kung titingnan natin lahat yan, yung savings ko na yan, daily siya. And the good thing pala guys, kapag ginamit yung PayMaya, meron po siyang additional na percentage. So, maliliit lang naman, hindi ganun kalaki, pero at least meron siyang additional. May 6 pesos na additional. Yun naman kasi may 4% na binibigay dito sa Maya. Kaya kung wala pa kayong account sa Maya, pwede nyo pong gamitin yung account ko dyan. Okay? So ngayon, pang-apat na tayo, anong ginawa ko para nakapag-save ako ng 50,000? Ginawa ko syempre, nagtipid ako. Meaning, may mga gastos pero nagtipid ako, nagbawas ako sa gastos. Okay? Yan yung pang-apat na ginawa ko para makuha ko yung 50,000. So, kung dati, magkano yung gastos mo, ganito yung specific amount, i-review mo yung mga ginagastos mo, baka meron po kayong pinagkakagastusan na pwede namang tanggalin. So, nagtipid. So, ako guys, nagtipid ako sa months na yan para makapag-ipon ako ng 50,000. Hindi ganyan kalakihan hindi kaya kalakihan, pero tinuturuan ko na yung sarili ko, kaya pala. So, any amount na. Kapag nagawa mo na kasi yung amount na yan, any amount pwede mo na siyang gawin. Okay? Yan po yung, malit yung amount na yan. Kasi, kaya nilagyan ko lang yung ganyan ding amount para maipakita ko na pwede palang magawa kahit ganun lang na account. Okay? Number 5. Okay, ito na yung tip number 5 ko. Ito yung huling tip natin. So, ang ginawa ko, ganito naman yung ginawa ko. So, ito pwede nyo rin gawin. Naghanap ako ng isang extra income na kung saan yung extra income na yon, okay, ay gagawin na lang is hindi ko siya gagalawin. Yung extra income na yon, yun yung gagamitin ko yan yung ating gagamitin for your savings. Kaya ang nangyayari, yung buong extra income, extra lang siya, hindi ganun kalaki. Yung buong extra income na yun na yung dinadala ko dun sa mismong savings ko. Ganun kaganda.
Okay, so sana nakuha nyo yung 5. So, reviewin natin yung 5. Una, you have to decide na kung saan magkano yung amount and you have to commit dun sa amount or yung sa decision mo na magsasave. Pangalawa, deduct mo na agad, personal or active deduction or auto-deduct, pwede rin siya. Pangatlo, do it everyday para maging habit mo na siya na nagsasave ka. Pang-apat, kailangan mo rin magtipid para magawa nyo pong makapag-ipon. And pang-lima, find an extra income, side hustle, or any pwedeng pagkakitaan, dagdag para dun sa inyong savings. So, hindi malaki yan, pero sana nakuha nyo yung ginawa ko na pwede nyo rin gawin para magkaroon din po kayo ng savings na hindi ganong amount, pero depende sa amount na gusto nyo. So, once again, sana nagustuhan nyo at nakakuha kayo ng tip, nakakuha kayo ng isang natutunan. Sa guys, kung meron kayo natutunan inside this video, okay lang ba na hit nyo yung like? And kung pag nagustuhan nyo, pakitype naman dyan sa baba. I will save 50,000 dyan sa comment box. So once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.